Umiiyak man siya pero masayang masaya siya, at wala siyang inasam kundi ang yayain siya nitong pakasal, at heto na yun kaya hinding-hindi na niya pakakawalan pa. Marami ang nagtinginan at nagbulungan sa mga pasahero dahil hindi pa rin siya nasagot hanggang marinig ang tinig ng kapatid na si Helena. Ate, say yes. Nangangalay na si Kuya Gavans, tinig ng kapatid. Yes, yes Gavans, I love to be your lawful wife, aniya sa lalaki. Yes, yes, masayang wika ni Gavans, mabilis na sinuot sa daliri ni Alexa ang singsing, mabuti na lamang at tahimik na natutulog ang anak kahit panay ang iyak ni Alexa. Congratulations, halos chorus ng lahat ng naroroon, muling nagsalita ang piloto matapos ng mahigit kumulang na 30 minutos. Passengers please remain be seated as we approaching to our destination, local time is 10 minutes before 2 p.m, cabin crew please check and we're ready for landing, thanks and mabuhay, tinig ng piloto. Habang pababa ang eroplano ay hindi pa rin mapunat ang ngiti sa lobby ni Alexa. Hindi talaga siya makapaniwala na ang nakikitang proposal noon sa TV o internet ay ginawa mismo sa kanya ni Gavans. Ang buong akala ni Alexa ay tapos na sa loob ng eroplano ang surprise sa kanya. Nang makarating ay nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan kaya mabilis siyang nagpaalam kay Gavans na magbabanyo lamang. Sinama na rin niya ang anak upang palitan ito dahil sa mahabang biyahe. Sukbit ang baby carrier nila ay dumiretso na sila sa palikuran ng paliparan, agad namang kinontak ni Gavans ang Magno Byung Noel at Aisel na siyang namahala sa gagawing surprise paglipad nila. Agad na nilaibat ang tingin at nakitang kumakaway si Noel sa arrival area. Napangiti siya. Mabilis niyang kinuha ang hawak nitong bouquet of flower, inakbayan pa siya ng kanyang papa na todo ang ngiti sa kanya. Congrats kuya, masayang bati ni Aisel habang hawak nito ang anak. Ayan na sila tili ni Aisel na tila mas kinikilig pa ito kaysa kay Alexa sa hitsura nito. Palabas na si Alexa sa CR nang makitang wala na doon ang kapatid at si Gavans. Mabilis na ginala ang tingin hanggang sa makita sa labas ng arrival ang papa ni Gavans, at ang magkasintahang Aisel at Noel kasama ang kapatid niya. Hawak ni Gavans ang isang bouquet. Buong akala niya ay tapos na ang surprise nito. Hindi pa pala at heto na naman sila. Sentro ng atensyon ng lahat ng naroroon. Mabilis na lumapit si Helena sa kapatid at kinuha ang pamangkin niyang si Gabi mula sa kapatid. Halos matulala si Alexa, kakaiba ang nararamdaman sa sandaling yun, ramdam na ramdam niya ang pag-ibig ni Gavans para sa kanya, upang gawin niya itong lahat upang mapasaya lamang siya. Nang nasa harap na si Gavans ay napasilahok niya ang kanyang mga kamay sa mukha. Kasunod ng pag-abot nito ng bulaklak sa kanya at sa pag-abot niya ay agad siyang niyakap ng lalaki at hinalikan. Thanks for accepting my proposal soon to be Mrs. Saison, bulong ni Gavin sa kanya sabay yakap sa mga kapamilyang naroroon. Welcome to the family iha, magiliw na wika ng papa ni Gavin sa kanya na sinuklian niya ng matamis na ngiti. Maging ang magkasintahang Noel at Aisel ay nakangiti rin sa kanila. Congratulations, sabayang wika ng mga ito saka sila niyakag patungo sa sasakyan nila upang makauwi na. Matapos ang 5 buwan na preparasyon ng kanilang pag-iisang dibdib. Iyon na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ni Alexa. Nakakahakbang-hakbang na rin ang anak. Napapangiti siya habang nakatingin sa anak niyang naglalaro habang inaayusan siya ng beautician. Ito ang araw na kay tagal niyang pinagdasal. Wala nang makakapigil pa at ilang sandali na lamang ay tuluyan na siyang makakasal kay Gavans. Hindi niya mapigil ang hindi mapangiti habang inaalala ang unang pagtatagpo nila ng lalaki, tila ba kasi silang aso at pusa pero ngayon ay ikakasal na sila. Oh why si ate, kinikilig, pang-aasar na tinig ni Alexa na kapapasok lang sa silid na kinaroroonan. Hindi bakit ka naririto? Balik tanong rito. Hay naku, naninigurado si Kuya Gavans kaya naririto ako, para daw bantayan ka at siguraduhing pupunta ka sa kasal ninyo, nakangising wika nito na alam niyang nagbibiro lamang. Inirapan niya ito na ikinatawa naman ng kapatid niya. Ngunit maya-maya ay nakita niya ang pagkislap ng luha sa mata nito. Ops, huwag mo akong paiyakan ha. Katatapos lang ng beautician. Agad namang pinunasan ni Helena ang luha nito. Congrats ate. I'm so happy for you. Masaya akong si Kuya Gavans ang lalaking makakasama mo habang buhay, ano man ang mangyari,
magkaroon ka man ng pamilya at maging ako, hinding-hindi kita makakalimutan dahil ikaw lang ang nag-iisang ate ko na siyang tumayong tatay at nanay ko. I love you ate, best wishes, naluluhang wika ni Helena. Maging siya man ay naluha ng bahagya dahil sa sinabi ng kapatid. Kahit naman may sarili na siyang pamilya ay wala namang magbabago, nagyakapan na lamang silang magkapatid ng gambalain sila ng malakas na katok, kasunod ng pagsungaw ng pamilyar na mukha buhat doon. Ate Mariel, masiglang wika ni Helena, na agad niyang ikinalingon at nakita nga buhat doon ang kaibigang halos humigit kumulang 2 taon ding hindi nakita, dahil nag-migrate na ito sa ibang bansa kasama ang pamilya, at ang matandang dalagang kapatid. Agad siyang niyakap nito. Congrats Beshi, ikaw na talaga, para kayong aso't pusa noon pero heto ka na ngayon, papatali ka na rin, oh my god, siya na ba ang baby nyo? Sunod-sunod na sambit ng bagong dating na halos hindi magkandatuto, agad nitong kinarga ang anak na si Gabby. Alexa, di nga maipagkakailang anak ito ni Gavans, aba, parang pinagbiyak na prutas, magkawangis na magkawangis sila, palatak pa nito. Nangingiti na lamang siyang nakatanghod habang inaayos na ng beautician ang suot niyang trahe de boda. Wow, ito na, excited na wika ni na Mariel at Helena. Handa na rin siya lalo na at ilang minuto na lamang ay magaganap na ang seremonyas ng kanilang pag-iisang dibdib. Kabado ngunit masaya ang pakiramdam ni Gavans, nakatayo sa gitna ng improvised na altar nila sa gitna ng malawak na garden, isang garden wedding ang kanilang kasal. Maraming bulaklak sa paligid at sa dulo ay naroroon ang paring mag-o-officiate ng kanilang kasal. Kuya, calm down, halatang tense na tense ka, natatawang wika ni Noel sa kanya na siyang best man. Hindi niya lang talaga maipaliwag ang nararamdaman, tila ba lalabas na ang puso sa labis na pagbayo nito. Naroroon na lahat ang kanilang bisita, hinihintay na lamang ang pagbaba ni na Alexa at si Helena na siyang maid of honor, upang masimula na ang entourage nila. At nang sumenyas ang kanilang wedding coordinator ay hudyat na naroroon na nga si Alexa, kaya nagsimula nang pumasok ang kanilang entourage hanggang sa si Alexa na ang susunod. Napasinghap siya nang tuluyang nahawi ang kurtina at naroroon si Alexa suot ang puting trahe de boda. She's enchantingly beautiful sa suot nitong gown, habang humahakbang ito papalapit sa kanya, ay tila na magnet nito ang kanyang mga mata, at tanging ito lamang ang nakikita niya sa sandaling iyon. Kay ganda nito sa puting gown, hindi man masyadong silap ang mukha nito gawa ng bilong nakatabing sa mukha nito, ay batid niyang masayang-masaya ito, hindi tuloy niya maiwasang mapaluha habang nakikitang pahakbang ang babaeng mahal papalapit sa kanya. Kuya, naging iyakin ka na, tura ni Noel, hindi batid kung biro ba yun o hindi, agad na nilabas ang panyo sa bulsa. Nang hinawi ang kurtina sa papasukan niya, ay halos mapatingin lahat ng taong naroroon sa kinatatayuan niya. Suot ang napakagandang wedding gown niya na pinagawa pa talaga ni Gavin sa sikat na designer sa kanilang bayan. Tila isang panaginip ang lahat, walang kasama si Alexa habang papalapit kay Gavins, sana nga ay kasama ang mga magulang, tiyak na masayang-masaya ang mga ito kapag nagkataon. Kip-kip ang magandang pulumpo ng mga iba't ibang uri ng bulaklak ay tila nakalutang na naglalakad sa altar, nakatingin sa lalaking pinakaiibig. Nakita niya ang pagsungaw ng luha sa mata nito habang nakapaskil ang ngiti sa labi nito, maging siya ay hindi napigil ang mapaluha hanggang sa makalapit sa mga ito. Salamat iya, you look so wonderful, pagpasensyahan mo ang anak ko kung may pagkukulang man siya bilang asawa mo. Welcome to the family, bulong ng magiging biyenan, saka hinagkan siya sa noo, tinapak nito si Gavins na noon ay nagpapahid ng luha. Hilam ng luha ang kanyang mga mata nang akayin siya ni Gavins, at sa harap ng pare ay tuluyang tinanggap ang matrimonya ng kasal, sa bawat salitang binibitawan ng pari, sa bawat pangakong kanilang pinagsasaluhan, walang katumpas na kaligayahan para sa kanilang dalawa. Gavins, I promise to love you, cherish you, understand you, no matter what happen I will be always here for you, I promise to stand by your side in sickness and health, rich and poor till death do us apart, I love you. Maikli pero malamang pangako ni Alexa sa lalaking hindi niya inakalang magiging malaking bahagi ng kanyang buhay. Napangiti si Gavins nang siya na ang magsasalita. Babe, unang salitang lumabas sa bibig sabay tingin kay Alexa. Dahil wala pa siyang maidugtong ay tila nagsimulang magkantsawan ng iba sa pangunguna ni Noel at Isel. Nako, attorney, nawalan ka na bata ng masasabi,
hanggang korte ka lang yata, turan ni Noel. Oo attorney, gutom na raw sila, tumawa si Isel sa pangalawang pagkakataon. Napailing sabay ngiti sa bride niya, you may kiss the bride, dinig na wika ng pari. Tawanan ang kanilang mga bisita nang mapakamot si Gavance dahil maging pari ay tila tinutudyo na siya. Babe, the moment I saw at the first time, you captured my heart, you're too beautiful yet mukhang strict school principal. Sabayang napabungisngis sina Mariel at Helena na nasa harapan. I promise not to let you go out from the elevator if it's overload, instead, you're my priority, you and my son are my life, my everything, I love you, pagtatapos ni Gavance. Ang Chessy, sigaw ng tatlo niyang co-associate na abogado habang kasama ang kani-kanilang mga sekretarya. May ngiti sa mga lobbying nagkatitigan sila hanggang sa mahalata ng pari na wala na siyang sasabihin. Wala na ba? Tawang tura ng pari, wala na po father. Spell the magic word, nag-aapurang turan ni Gavance na natatawa. Maaari mong halikan ang nobya, tanging narinig na lamang na mungkahi ng pari at naramdaman ang paglapat ng labi ni Gavance sa kanyang lobby, hindi niya inaasahan yun. Tila ba kasilutang siya sa ulap sa sandaling yun, kaya hindi niya napaghandaan. May ilang napatawa sa reaksyon ni Alexa at nanudyos sa kanila. Sa kabila noon ay imbes na bitawan siya ni Gavance, ay damihin pa lalo ang halik nito na tumagal ng halos 3 minutos, para tuluyang mang-asar ang mga kolig nito. Dahil sa labis na kaligayahan ay halos hindi niya namalayang tapos na pala ang kasal, at siya ay asawa na ni Gavance. Humayo kayo at magpakarami, mga salitang pabaon pa ng pari na nanunudyo pa. Congratulations, sigawan ng ilang katrabaho at kakilala nila matapos i-anunsyo ng pari na tapos na ang kasal. Matapos ang picture taking ay mabilis na binuhat ni Gavance ang asawa habang papalabas ng simbahan, napangiti silang dalawa habang buhat siya ng lalaki. Paano ba yan? Sabi ni Father, humayo raw tayo at magpakarami, since 1 taon nang mahigit ang ating prinsipe siguro panahon na para gumawa naman ng prinsesa, pilyong wika ni Gavance habang buhat-buhat siya nito. Ikaw talaga, di pa tayo nakakapasok sa hotel room natin kung ano-ano na iniisip mo, aniya sa asawa. Masunurin lang, iyon ang bili ni Father, ngising wika ni Gavance at nang papalabas sila sa inayusan nilang improvised altar, ay marami ang nagsaboy sa kanila ng petals. Mabuhay ang bagong kasal, mabuhay, sigaw ng halos lahat ng naruroon. Yakap siya ni Gavance buhat sa kanyang likuran, nasa honeymoon sila sa isang European tour na niregalo ng papa ni Gavance, kasabay ng panakanakang paghalik nito sa kanyang leeg. Gavance, aniya rito dahil nakikiliti siya sa ginawa nito. I love you, sagot naman nito sa pagsasaway niya. Ngunit imbes na mas away ay lalo pa nitong pinagpatuloy ang ginagawang paghalik sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pagdating kay Gavance ay kay bilis niyang bumigay. Konting haplos o lamang lang nito ay nanlalambot na siya. Nang huliin nito ang lobby niya ay hindi na niya napigilan pang tumugon, kinalawit na niya ang kanyang kamay sa leeg nito kasunod ng pagtugon sa mga halik nito. I love you Gavance, bulong niya, napangiti si Gavance nang marinig ang sinabi ng asawa. I love you more, aniya kasunod ng paglaglag ng kanilang saplot at pinagsaluhan ng isang mainit na tagpo. I will make sure this time, you will conceive our soon-to-be princess, aniya saka pinaliguan ng halik si Alexa na napatawa na lamang. What if hindi princess ang lumabas? Natatawang wika habang abala ang lalaki sa paghalik sa kanya. Napatigil ito sa ginagawa, no worries, no harm trying nga diba? Try and try until you succeed daw, tawang-tawang wika nito. Ganoon, gagawin mo akong palahin. Tila nahihinampung wika ni Alexa, mas lalong tumawa si Gavance, huwag kang mag-alala, ikaw lang ang pinakamaganda sa akin, masungit ka man o kasing lamig ng yelo, hindi ako magbabago, I will always be the same Gavance na nakilala mo noon, I love you from the first time I saw and I will love you forever. Ngiting pangako ni Gavance saka siya tuluyang inangkin nito, I will be forever yours, Osel sa kanilasap ang tamis ng pagmamahala nilang